So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po guys, pag-usapan natin to, ay grabe mga minamahal, iba po talaga yung yung apog ni Pastor Apollo Kibuloy, iba talaga. Kasi biruin nyo ba naman mga minamahal, tingnan nyo tong article na to. 200 women believe to have suffered sexual exploitation at Kingdom of Jesus Christ. Yan po yung sabi mga minamahal ng Philippine National Police. So humigit kumulang 200 po. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, 100, 150, kundi 200 po na mga kababaihan ang hinihinalang inabuso, biktima ng sexual exploitation ni Pastor Apollo Kibuloy. Grabe. At iilan lang dyan mga minamahal ang naglakas ng loob na magreklamo. Hindi nga po umabot ng 20 yung mga babaeng naglakas ng loob na magreklamo sa dinami-dami na pinaniniwalaan ng Philippine National Police. Humigit kumulang 200 na babae mga minamahal. Ang iba binusalan ng pera, ang iba pinatahimik, ang iba pinilit. Hindi natin alam kung ano yung nangyari sa iba. Siguro naging sisa na din, nabaliw. Kasi may mga ganun mga minamahal eh. Yung kapag hindi mo gusto, yung ginawa mo, pinilit sa'yo ng taong hindi mo naman gusto, yung ginawa ninyo, syempre, alam nyo naman na rape yun. At makaka-apekto po yun, mga minamahal, sa mentality ng isang babae. Lalo pat kung ikaw ay nag-undergo na sa depression, tapos confusion na, bakit ganito ang ginawa sa akin ng Diyos? Bakit kailangan kong ialay yung buhay ko? Kasi yan yung utos ng Diyos, nang gumawa noon sa katawan ni Kibuloy. Ang dami mong tanong. So, magkukos yan ng depression, confusion, tapos anxiety. Hindi natin alam, baka yung iba dyan sa sobrang depressed ay natigok na or nabaliw. We do not know. Ang ibang nagsalita against kay Kibuloy, tinira ng angel of death. Ang iba naman po mga minamahal, binusalan ng pera para manahimik. So sa 200 na mga kababaihan na hinihinalang biktima, inabuso ng sexual exploitation ni Pastor Apollo Kibuloy, saludo pa din ako sa mga naglakas ng loob, hindi sumuko, naging matapang na mga babae na pinaglaban ang kanilang karapatan para singilin itong ginawang kababuyan ng televangelist, ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. So mabuti na lang kahit papaano, naging matapang pa din yung iilang mga kababaihan na ang tagal nila tong inantay. Mga minamahal, ang tagal nila tong inantay tong panahon nito. Panahong ito na sila ay makagante. Hindi lang makagante, bagkus mapagbayaran ang ginawang kasalanan ni Kibuloy. Buti na lang hindi sumuko ang iilan. So ngayon, basahin natin. The Philippine National Police or PNP believe about 200 women are victim of sexual exploitation within the Kingdom of Jesus Christ or KOJC community, with nearly 70 by its leader, Pastor Apollo Kibuloy. So partida mga minamahal, hindi pa kasama dyan yung mga kauri ni Kibuloy. Si Kibuloy pa lamang ito. Si Kibuloy pa lang to, yung nakagalaw ng humigit kumulang 200 na kababaihan. Hindi pa kasama dyan yung kanyang mga kabaro. Sabi na lang natin si Digong. Hindi pa kasama yung mga ginalaw din dyan ni Digong o mayroon man. Yung kanyang mga kabaro na ang turing sa mga kababaihan ay mababa ang lipad. Hindi pa kasama dyan. Kay Kibuloy pa lamang ito mga minamahal. Umabot na po ng 200. At hindi yan maitatanggi. Hindi pwedeng itanggihan ni Kibuloy kahit tinatanggi niya dahil kitang-kita naman, 'di ba, na pagpasok mismo sa Kingdom of Jesus Christ Church, nakita nyo napaka-luxurious ng kanyang kwarto. Makikita nyo talagang naliligo, nakatulog, humihiga si Kibuloy sa napakagandang higaan at
yung mga katabi niyang kwarto, katabi ng kwarto ng mga kababaihan. At take note, meron pong nakitang humigit kumulang 15 na mga batang babae na inampon daw po ng Children's Joy Foundation ang nakita sa loob ng compound. At nakakapagtaka, Children's Joy Foundation daw yun, mga minamahal. Pero bakit mga kababaihan? So kung Children's Joy Foundation yun at kayo ay nagpapaaral sa mga musmos, mga iniwan, mga walang kakayahan, di ba dapat wala tayong tinatawag na gender, tawag dito, yung inequality, yung may pinipili lang kayo, dapat lahat, babae sa lalaki, tomboy, bakla, dapat pinapaaral ninyo. Eh bakit yung mga nakita doon ay 15 na mga babae at mga minor de edad? Bakit 15? Ang nandoon na kababaihan, bakit mga minor? Yan yung tanong. So kahit itanggi man ito ni Kibuloy, kitang-kita naman mga minamahal yung ebidensya. Nung pumunta po yung PNP, DSWD, mga minamahal, dito nga po sa kanilang compound. At itong sinabi ng Philippine National Police, alam naman po natin na itatanggi nila yan. Kagaya ng pagtatanggi nila nung hinuhuli si Kibuloy sa compound. Ano yung sabi nila? Wala dyan si Kibuloy. Nangunguna pa dyan si Torion. Wala dyan si Kibuloy. Hindi nyo makikita dyan si Kibuloy. Wala dyan ang Kingdom of Jesus Christ leader, televangelist na si Kibuloy. Diba yun yung sinabi nila mga minamahal? But after 16th day, nahuli si Kibuloy. Kahit pa pinagtulong-tulungan na itong si General Torre. Diba, nandyan na si Bato, si Padilla, si Go. Nagpagawa na ng hearing. Wait lang mga minamahal, sinisipon ako. Grabe talaga tong bagyo dito sa amin. So, sa lahat ng mga binagyo dyan at nagkasakit, shoutout sa inyo. Magpagaling tayo. So, as of the moment, brownout pa din dito sa amin dahil talagang malakas yung tama sa amin. So, keep safe everyone. So, anyway, mga minamahal, going back sa ating topic. Kung tumigil itong si General Torres sa paghahanap dito kay Kibuloy on the 13th day, kung saan pinanghinaan ni Bato de la Rosa ng loob itong si General Torres na you should initiate retreat kasi wala naman dyan yung hinahanap ninyo, madaming nadadamay, madaming mga bata ang nadadamay, di ba? Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Kung tumigil mga minamahal itong si General Torres sa paghanap, did you think may Kibuloy na a-attend ngayon sa Senate hearing? Wala. Diba? Kung itinigil. Wala eh. Kaso, mayroong pinapalabas ngayon itong kampo ni Kibuloy na ang sabi nila, sumuko daw ng kusa itong si Kibuloy. So, sumuko, hindi daw nahuli. So, parang gustong i-pertain ni Kibuloy na sumuko ako, humihingi ng pardon. Kapag ang kabaro nila ang manalo. Hihingi yan ng pardon kasi sumuko naman daw siya. Yan yung pinapalabas nila, mga minamahal. Pero anyway, yung kwento natin dito, at least nahuli ka. Yan yung okay. Pero yung sabihin mong sumuko ka, hindi. Dahil kung sumuko ka, first day pa lang, nagpakita ka na. Bakit inabutan mo pa, pinaabot mo pa ng 16th day? Diba? So, pinagpapawisan ako. Brownout kasi dito sa amin, mga minamahal. Anyway, sabi dito, the PNP said that while KOJC has been publicly announcing that their member reached 8 million followers, only 8,000 are believed to be currently active member based on the interview conducted by the PNP. Nahirapan pa nga mga minamahal na sagutin ni Kibuloy kung gaano karami yung kanyang miyembro. Actually, nagtaka ako nung sinabi niyang 7 million, to be honest, yung sinabi ni Kibuloy, hindi 8 million. Sabi niya 7 million yung miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. So, kung 7 million, ibig sabihin, tinalo nyo pa yung Iglesia ni Cristo. Kasi, if I'm not mistaken, yung INC, 2 million lang yung miyembro. Correct me if I'm wrong, 2 or 4 na million. So, kung ang Kingdom of Jesus Christ ay mayroong 7 million, ibig sabihin, mas malaki pa sila sa INC. Ako mga minamahal, naniniwala ako, kung totoo mang 7 million yung miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, dapat sana yung mga rally-rally nila, umaabot man lang ng 100,000, 200,000. Diba talagang ang daming mga Pilipino ang nandoon. Kaya nga lang wala eh. Hindi ko makitang umabot sila ng 7 million dahil based on the Hakbang Maisog, Kibuloy's prayer rally, yung nakikita ko mga miyembro nila, hindi naman sa panlalait hindi nga umaabot ng 1,000.
700, ganyan, 400, yung mga dumadalo. Minsan yung iba pilit pa. Dahil ang iba binayaran, galing sa Pasay. Di ba yan yung sabi ni Nino Barsaga? So, anyway, members are said to be recruited and groomed to be either a member of inner pastoral, allegedly sexually exploited by Kibuloy, or they become an ordinary miracle worker who is forced into a labor race funds. Yan, isa pa yan, yung funds ng KOJC. Which is, dininay po yan, mga minamahal ni Kibuloy. Hindi daw po totoo yung pamamalimos. So, pinapasinungalingan niya. Well, sino ba naman yung aamin? Katulad ng tinanong siya about sa, totoo ba yung sinabi ng Ukrainian na to? Totoo ba yung sinabi ng mga testimonies dito? Ang sabi ni Kibuloy, hindi daw totoo. So, sino ba naman ang aamin sa kanyang ginawang katarantaduan na lalo pa siya ay nabansagang appointed son of God. Ngayon lang ako nakakita ng isang appointed son of God na rapist. Di umano. 'Di ba? So, sa balitang to, mga minamahal, I was really shocked and I cannot put into my mind na how it happens na 200. Well, kung sa bagay, kasi mga minamahal, sa mga recent Senate hearing, ang sabi, every day, iba-ibang mga babae, gawa nga po ng napakadaming pastoral. So, kunyari, ikaw ngayon, kinabukasan, iba naman. Ang gagawin, minamasahe muna itong si Kibuloy, and then right after ng masahe, doon niya natitirahin, bandang 3:00. Pinapaligo niya muna ng Palmolive, ganyan, kasi mabango daw yung amoy ng Palmolive, mga minamahal. So, kunin yung brand ambassador itong si Kibuloy, Palmolive ha, kasi mabango daw ang amoy, mga minamahal. Anyway, yun po. So, I think magkakaroon din to ng justice. Salamat pa din sa mga babaeng hindi sumuko. So, yun po, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat, mga kababayan.